Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po, niliwanag po o nilinaw ni Ka Eric ang nangyari po talaga kaguluhan doon po sa Maynila, sa Mindiola, malapit sa Malacanang. Kung sino po ang masalarin at kung sino po ang mga may pakana nito mga kababayan. At syempre po, nagalit din po ang mayor, masama rin po ang mayor ng Maynila at meron din po siyang pahayag mga kababayan doon po sa mga gumawa ng mga kaguluhan at nag-iwan pa raw ng damage sa Maynila. At syempre, meron din pong hotel na nilooban po nitong mga tao na ito mga kababayan. Kaya lang po, ang nakakapagtaka, lahat po ito ay ibinibintang po mga kababayan sa mga DDS daw po, mga DDS. Ito raw po ay pakana ng mga DDS at siyempre binayaran daw po ng mga sinasabing DDS supporters mga kababayan o sinasabing mga gusto na raw po palitan ng gobyerno mga kababayan. Ganyan po ba ang pananaw nila? Yan pong pananaw na ganyan ay pananaw po yan ng mga bangag. Mga addictus po ang merong ugaling ganyan. At syempre, CPP, NPA, NDF, ang mga may ugaling ganyan po, mga kababayan. Hindi po mga DDS yan. Umpisa na po natin kay Ka Eric ang kanya pong paliwanag. At nangihinaya nga lang po tayo, sa totoo lang, dahil wala po tayong nakuhang suporta sa ating po mga men in uniform. Nakapangihinayang lang po. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Eric. Magandang araw mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, saan man po kayo naroroon. Masakit pa ang lalamunan ni Ka Eric, ano? Kagagaling ko lang po sa kilos protesta ng mamamayan diyan sa may EDSA Junction, ano? 6 a.m. in the morning po nandun na sila Ka Eric kanina, ang grupo ng Bangon Sambayanan at ang Marcos alis dyan, ano? At mga umaga pa lang, libo na po ang taong bayan na nagdagsaan sa EDSA. At ang panawagan po doon, malinaw na ang may pananagutang kriminal na punong salarin na dapat singilin at papanagutin ng mga mamamayan sa paglaganap ng korupsyon at mga pandarambong sa kaban ng bayan ay walang iba kundi si Marcos mismo at si Romualdez, sapagkat sila ang punong sindikato na nangyayari sa budget. 3 taon na mga budget pinipirmahan ni Marcos. Lahat po yan ay nagkaroon ng congressional insertions at mga unprogrammed items. Kung kaya... So mga tambay, kanina po natin, may commercial lang po sandali. Ayusin lang po natin. Kailangan natin magbayad ng commercial mga kabayan. Ito po, i-continue na po natin mga tambay. Totoo naman po yung sinasabi ni Ka Eric eh. Sino po ba may gawa ng napakalalaking mga insertion? Sino po ba gumagawa ng budget? Hindi po ba Kongreso? Romualdez? Hindi po ba? At ang pirma? Si Marcos Jr. ang pipirma? Hindi po ba? Tapos ngayon, mga kabayan, kailangan po nilang i-save ang maulo nila. Ganyan lang po talaga yon. Wala silang kinalaman. Hindi siya pwedeng hindi managot dito. Tama. Hindi siya pwedeng magkunwa-kunwarian at hindi siya pwedeng maghugas kamay. Pero bago po yan, unahin ko muna itong naganap na riot, no? Doon sa area ng Recto, papuntang Ayala Bridge, then also papuntang Mendiola towards the gate of Malacanang. Ano? Malayo-layo pa, siguro mga 4 kilometers ito away ang area ng riot na ito, no? Kaya nga ang title natin, mga adik lumusob sa palasyo. Kasi karamihan po ng kabataan doon, mga gang na nirecruit ng CPP, NPA, NDF, no? Sa pamamagitan ng kanilang Youth and Students Bureau, YS Bureau ng Communist Party of the Philippines, at ang front organizations na ginamit ay Kabataan Party tsaka yung Anak Bayan. So yung grupong ito na mga operatiba ng CPP, NPA, NDF
Nag-recruit ito ng kabataan sa mga komunidad ng Tondo at mga barangay sa Maynila, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. Hindi lamang mga schools, no? At ang grupong binuo nila, kunwari ay hindi halata, ito po yung kabataan kabataan bangon sa baha, bangon kontra korupsyon. So yung grupong kabataan bangon sa baha, bangon kontra korupsyon is a project of the Communist Party of the Philippines para makapagbuo sila ng malawak na alliance network of different organizations ng kabataan, mga fraternities, pati mga gang sa komunidad, ano. At may isa pang grupo na nanggaling sa rejectionist group, no, na nagre-recruit din na may component ng armado, itong Armadong Partisanong Lungsod. Breakaway group din ito sa Alex Bungkayaw Brigade na nag-breakaway na sa CPP, NPA, NDF noong 1992. Noong kalagitnaan po ng kasagsagan sa pag-split ng buong organisasyon ng communist movement sa Pilipinas. No, noong 1992 naabutan ko pa yan. So yung ABB or Alex Bungkayaw Brigade na dating unit ng NPA sa urban partisan operations na nag-assassinate ng mga police at military at mga politiko at negosyante ay tumiwalag po yan at itiniwalag sa CPP, NPA, NDF noong 1992. Then nagtumiwalag pa rin yan, may isa pang grupo na binuo na Armadong Partisanong Lungsod, no. Ito sila ay mga maliliit na grupo pero mayroong mga armadong component na nakabase sa urban areas. Hindi pa sila bumibira so far sa mga police at sa mga military simula ng binuo ito, at they pretend to be leftist wing ng mga political blocks ng organizations, pero they are... Yan po mga tambay, nilinaw po ni Ka Eric ang kung sino po ang talagang salarin po ng kaguluhan dyan po sa Mindiola, mga tambay. Malapit po sa Malacanang. Siyempre po, kasama po ang mga addictus at makakaliwang grupo, mga kababayan. Pero ibinibintang po yan sa mga DDS. Hindi po trabaho ng mga DDS yan. Ang trabaho po ng DDS ay maayos. Ang humihingi kami ng suporta sa men in uniform. Ang hinihinga namin ng suporta hindi mga addict, hindi ang mga makakaliwa. Ang hinihinga namin ng suporta ay ang men in uniform. Doon kami humihingi ng suporta. Hindi kailanman kami hihingi ng suporta sa mga addictus at sa makakaliwa, mga kababayan. Sino po ba ang may issue ng mga pulburon ngayon? Sige nga, sino po ba may issue? Hindi ba sila? At isa pa, mga kababayan, saan po ba maraming mga addictus ngayon at mga gumagamit ng pulburon? Hindi po ba sa Maynila, sa Luzon, sa NCR, diyan po napakarami. Hindi po ba? At talagang diyan po talaga magulo, mga kababayan. At nangihinayang nga lang po tayo, mga kababayan, talagang wala po tayong nakuhang suporta sa kanila. Talagang gamit na gamit po yata ang pera ng taong bayan para po sila ay maging bulag, pipi at bingi, mga kababayan. Ibang-iba po kasi nung panahon po ni Erap. Nung panahon po ni Erap, napakabilis lang po. Wala pang hindi pa po inabot ng gabi. Hindi pa po inabot ng gabi, mga kababayan. Kumilos na po ang men in uniform. Hindi po ba? Ito po, mga kababayan, pakinggan naman po natin yung nangyari po sa hotel. Nilimas po itong hotel na ito, at pati po ang kanilang bolt ay kinuha, mga kababayan, o tinanggalan ng pera, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ito at panoorin. Naisip po ako ng atong Kartimang buong building. Yes. Yung nawala nito, yung kanilang kahabi, yung mga pera, at saka lisensya, marami pong nawala sa kanila. Kasi pinasok. Pagkatapos yung pinasok, pinuwala yung mga importante bagay, mga cellphone, gano'n. Sino cellphone mo? Cellphone, pera po. Yung kinita ng sulo, pinuwala. Mga estimated po magkano yung nawala, sir? Hindi ko pa po estimate, sir, gawa ng yung nasa counter,
Ba't hindi pa nabibilang kung magkano yung kita? Hindi pa po nabilang kung magkano po yung... May nasaktan po ba? Wala naman po. Kasi, may nasaktan yung isang bagya ko, napalo. Tapos ako, nakatama ng yung debris, mga debris. Tapos yung empleyado namin, na tamaan ng mga debris. Oo, yung pagbabato nila. Dapat po na tao yung... Yan po mga tambay, gagawin po ba ng mga DDS yan? Yan po ay gagawin ng mga taong may bisyo para po pasukin mo at nakawan mo ang isang hotel o isang hotel na Sogo o motel po yata ito, hotel Sogo mga bayan sa Maynila. Ninakawan at nilooban po ng sinasabing mga nagrarally. Ito po yung sinasabi ni Ka Eric mga bayan, yung grupo ng makakaliwa nagsama-sama at syempre po nag-hired po sila, nagbayad po ng mga may pulburon issue, mga bangag mga kabayan para po manggulo at ibintang po ito. Ibintang po ito sa mga sinasabing supporters o dito po sa mga DDS mga kabayan. Ibang klase. Ito naman po ang pahayag ni Mayor ng Maynila at pananagutin naman daw po niya mga kabayan. Ayon po sa Mayor. Pakinggan po natin si Mayor mga kabayan. Si Mayor ng Maynila. Hindi po yan ang layunin ng mga DDS. They are welcome to Manila and express their complaints and rights, especially in our public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto niya ng gobyernong matino? Dapat yung sinira yung property ng gobyerno. Kaya makikita mo yung madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan, dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yun namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi, sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil you will see the light of the point. Ngayon, hindi ba madadagdagan yung mga katuwan? Kasi may mga na-video, lalo na may mga nagbubumpas sa bata na medyo matatanda na, nagbubumpas na. So, ano po yun? Pwede pa rin pabilang ma-record yung sa video nila. Ang Maynila ay may humigit kumulang 1,000 CCTV. We know that. We'll go after them. Yan po mga tambay. Mga kabataan pa na gamit. May mga minor pa na ginamit mga tambay. Para dito sa sinasabing umaakyat at naninira. At syempre po mga kabayan, ibibintang po yan. Ganyan po sila mga kababayan. Kaya malinaw po na talagang ang nangyari po dito na paninira, lalong-lalo po na ibinibintang pa nila sa sinasabing supporters daw po ng Duterte ang mga nangyaring ito. Malabo po sa sabaw ng pusit yan. Pagka ang tatanungin mo ay isang convicted ng child abuse na si Franz Castro, mga kababayan. Hindi po gagawin yan ng mga supporters po ng Duterte. Hindi po ganyan sila mag-isip at hindi po sumusuporta sa mga kaliwa at mga addictus ang sumusuporta sa mga Duterte. Matitinong tao po yan. Sino po ba ang hindi matino na nagpapatakbo mo ng gobyerno ngayon? Matino po ba ang tao nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Sige nga. At sino ba ang makakampi ng gobyerno ngayon? Sige nga. Sino po ba makakampi at kaalyado ngayon ng gobyerno? Hindi po ba? Mismo ang Vice President sinasabi na kung sino magkakakampi ngayon. Kakampi na nila ngayon. Umano ang CCP, NPA, NDF daw mga kababayan. At syempre, halos lahat na sila. Nahandyan na. At syempre, pinoponduhan po yan. Hindi po ba? Pati nga mga kaparian at kamadrihan, di po ba? Ang suporta ay nahandun na po sa mga magnanakaw sa lipunan, mga nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan. At doon po kumakampi ang karamihang madre at pari yata. Hindi po ba? Kaya nga binabatikos po sila ng mga sila yung mga bulag, bingi at pipi. Pero ang mga supporters po ng mga Duterte, hindi po ganyan sila kumilos. Hindi ganyan. Mali ang kilos po ng mga Duterte ay nasa ayos po.
kailangan po ng suporta, hindi po kukuha ng suporta yan sa mga addictus. At lalong-lalo hindi kukuha ng suporta yan sa mga kaliwang grupo. Di po ba galit na galit nga tayo dyan sa mga ganyang grupo eh. Galit tayo dyan eh. Kinukundi na nga natin yan na napakatagal na natin kinukundi na yung grupo na yan. At lalong-lalo po ang addictus at ang mga gumagamit ng pulburon. Kinukundi na natin yan at gusto nga natin wakasan na yan. Dahil nga nagiging salot ng lipunan yung mga yan. Hindi po ba dahil gumagawa ng krimen? Ayan ah. Nakita nyo po? Magagawa po ba ng matitinong tao yan? Yung limasin mo at sirain mo ang hotel at napakarami po ang sinira. Hindi po ba? Kaya nga po tayo po mga kabayan, nanghihinayang lang po tayo. Kahit po ibintang po nila na ibintang yan, lalo-lalo po sa social media, kumakalat na po, na ibinibintang po sa gusto ro po magpabagsak sa gobyerno. Mga kababayan, itong mga kaguluhan na ito. Kahit po ibintang nila na ibintang, hindi mo pa rin maluluko at magiging tangat gago ang matitinong Pilipino. Alam na alam po natin ang galawan nila. Yan po ay pumutok na talagang gagawin po nila yan. Kahit po si Ka Eric. Alam na po ni Ka Eric ang gagawin po nitong mga nagsabwatan. Kasabwat na po kasi nila ito eh. Scripted. Scripted po yan. Alam na po nila yan para po mapabango lang at sinasabing mas inapi pa sila. Pero bayad. Sila rin ang gumawa. Scripted. Hindi po ba? Parang nga naman pag lumabas at dumating na sa media, maganda ng tingnan at ang magiging sitwasyon pa ay pumapabor pa sa gobyerno na sila pa ang inapi. Ganun lang po yun eh. Pero tayo po, hindi po ganyan ang gusto natin. Ang gusto natin, ang kumampi at ang mismong magpabitaw o mismong kumuha o magpalit sa liderato ay ang mga men in uniform. Yan ang hinihintay natin na tumulong sa Pilipino. Tulungan ng bayan, tulungan ng Pilipino. Dahil sila, yung sinasabing naglilingkod sa Pilipino. Pinoprotektahan nila ang Pilipino at pinoprotektahan nila ang bayan. Lalong-lalo na kung ang bansa natin ay nalalagay na sa alanganin. Hindi po ba? Kailangan protektahan mo. Kaya nga po, yun po ang kinukuha natin, proteksyon o protekta na magpuprotekta sa atin. Hindi po itong mga makakaliwa at mga addictus na ito, mga kababayan. Kaya nakakalungkot lang po. At hindi naman po tayo titigil, mga kababayan. Hindi naman po titigil na tayo po ay questionin. At syempre po, ipahayag po natin ang mga ginagawa nilang kapalpakan, pang-aapi, pangwawalang hiya sa pera ng bayan. Hindi naman po natin titigilan yan. At syempre may boses po tayo, may kalayaan po tayo magpahayag sa katotohanan. Kaya nga po tayo may freedom, di ba? Freedom of express at freedom of expression. Hindi po ba? Kaya nga may freedom of religion pa nga eh. Hindi po ba? Kumpleto po. Kaya po dito mga kabayan, wag po tayo maniniwala sa mga pinalalabas po, paninira. Paninira lang po yan dahil sila po ang totoong bayaran. Sila po ang binabayaran at sila ang gumagawa ng kaguluhan sa ating bansa. Kasi kung ang DDS o ang supporters ng mga Duterte at supporters ng mga para sa tama at para sa pagbabago ng bansa, hindi po natin kailangan ng dahas. Ang kailangan po natin, kamukha lang po nung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pagka ang kumilos na ay militar, wala na po silang magagawa. Mga kababayan, mas marami ang militar, sasamahan mo pa ng taong bayan na matitino, hindi ang grupo ng mamakaliwa, ay magiging peaceful po yan, mga kababayan. Kaya lang po, yan ang wala. Wala po tayong aasahan sa ngayon. Sa ngayon, ay wala tayong aasahan sa men in uniform. Wala. Sa ngayon. Hindi natin alam. Baka sa mga susunod na araw, o linggo, o buwan, baka naman po magising na po sila sa katotohanan, mga kababayan. Dahil nakakahiya na po ang ating bansa. At nagkakaganito. Iilan lang po yan. Iilan lang po yan. Hindi po marami yan. Yang naglilingkod na yan sa ating bansa. Iilan lang po. Pero pinag-uubra po nila. Kaya nga sinasabi ni Ka Eric,
Sino lang po ba ang dapat palitan? Sino lang po ba ang dapat managot? Pagka po pinanagot mo na yung gumagawa po ng pondo, yung pumipirma ng pondo, kaya mo nang panagutin lahat yung sa baba. Umpisahan mong panagutin yung nasa taas. Kaya mo nang tuntunin lahat yan hanggang baba. Hindi po ba? Kaya lang po, nangyayari po rito, sa nakikita po natin, itutwist lang po nila ito. Ito po, mga investigasyon na ito, ay dadalhin lang po nila ito sa mga Duterte. Sa mga Duterte lang po ito. Doon lang po ang tutumbukin ito sa mga susunod na araw. Sigurado po 'yan. Ganyan po ang gagawin nilang investigasyon diyan. Tutumbukin lang po nila at kailangan po nilang ilihis ay i-divert ang issue para po magpatuloy ang kanilang mga kasamaan umano sa ating bansa. Yan po mga kababayan, nilinaw lang po natin at nilinaw po ni Ka Eric ang nangyari pong kaguluhan sa Maynila, sa Mendiola. At pati po ang nangyari pong nakawan sa mga hotel ay nilinaw din po ni Ka Eric. At nakita naman po natin ang katotohanan. Hindi po kailanman magagawa ng grupo po yan ng DDS na magnakaw at manira at manunog. Hindi po gagawin yan. Gagawin lang po yan ng mga taong ang pag-iisip po ay lulong na sa pulburon. At syempre, binayaran pa kasama ng mga makakaliwa umano. Maraming salamat po mga kabayan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa mga kababayan. At ang panahon naman po ay mabilis. At hindi naman po habang panahon ay nasa kanila mga kababayan. Magwawakas din po ang ginagawa po nilang kasamaan sa ating bansa. Mananaig pa rin po ang katarungan. At syempre po, lulubugan din po sila ng araw. Hindi po lahat ng araw ay sisikat sa kanila at hindi naman po ito lulubog, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers. Thank you po. Sa mga patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At sa patuloy po nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung panalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy po tayong magdasal. Isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po mag-ingat at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahinan. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Taste lang po mga kababayan. Meron pa pong magandang darating po sa ating bansa, mga kababayan. Taste lang po. Muli po, paalam. Bye-bye.